magandang araw mga bata! Magandang araw po, Teacher Na! Kamusta ang inyong araw ngayon? Mabuti naman po sa awa ng Diyos! Okay, mabuti naman. Ngayon, nais kong lahat ay tumayo pagkat tayo magsisimula sa ating panalangin. O God, O God Almighty, behold us, your loving children. Offer today our work and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teacher and to our companions, diligent to our studies, so that we may merit the blessing ourselves, our school, our beloved country, our Philippines. Amen. okay, muli magandang umaga mga bata! Magandang umaga po, Teacher Cha. Kayo ba ay handa na para sa ating bagong talakayan ngayong umaga? Okay, pero bago ang lahat, nais ko muna kayo ay sumayaw. Gusto nyo bang sumayaw at kumanta? Okay. Alam nyo ba ang kantang pinamagatang Lulalay? Alam nyo yan? Okay. So, sundin lang natin kung ano yung mga steps at paano siya kantahin sa TV. At huwag kayong mag-alala pagkat sasabayan kayo ni teacher. Okay. Okay. Ngunit bago tayo mag-umpisa, nais ko munang ipaalam sa inyo na ako ipipili ng isa mula sa loob ng klase. Yung pinaka-magaling sumayaw at pinaka-energetic. Okay? Pipili si teacher. Ako ay mag-o-observe while you are dancing. Okay. Let's start. At tayo'y kumanta. Lula, 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 le. Lula, 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 le. Hey! Lula, 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 le. Walang energy si Ana. Lula, le. Taas ang kamay, iwagay-way. Bumigay ka mang pumitak at tumikot-ikot pa. Gumili ng gumili, hanggang mapagod ka. At tayo'y kumanta. Lula, 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 le. Lula, 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 le. Hey! Lula, 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 le. Lula, 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 le. Lula, 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 le. Lula, 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 le. Hey! Lula, 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 le. Lula, 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 le. Okay, very May sinabi ba si teacher na umupo na? Wala bang sinabi si teacher? Bakit pa unahan? Okay. Bago umupo, nais ko muna kulitin nyo ang lahat ng mga basura na nakikita nyo sa inyong kapaligiran. Sa ibaga ng inyong mga kung wala, ay arrange nyo na ang inyong upuan at ating kayong. So, si teacher kanina while dancing,
Ngayon, ay, may naririnig ako. Hindi po Ngayon ay ipapangkat ko ang grupo sa tatlo. Okay, ito ang magiging unang pangkat, ang pangalawang pangkat, at ang ikatlong pangkat. Ngayon, ano ba ang inyong napapansin sa harapan dito? Ito, sa banda dito. Sige, organisa. May mga bahay, ano pa? Tawag sa group to. Shira. Shahira. Sige, tumayo. Pero matanda yun. May matanda, may bahay, may mga bahay, may matanda. Ano pa? Yes, Jane? Ano meron? May, oh tama. Sa bandang, hanapin namin. Sa bandang dito, may mga bahay, may matanda, may maliliit na kubo. At ano kaya ang ating gagawin ngayong araw? Tama naman. So, bago ang lahat, alam niyo ba ang kwento tungkol kay Milan? Ang kwento ni Milan? Hindi po. Hindi niyo alam. Hindi niyo alam. Okay lang yun. Aking at babahagi ang kwento. Tuwing selebrasyon ng bagong taon, hindi ba nakaugalian na ng mga tao ang paggawa ng matitinding ingay na talaga namang nakakabingi? Tama? Ay, ang mga bahay ay may mga bumabahang pagkain sa habaw. No? At ang mga tao Okay. ay nalilunod sa saya habang inaantay ang pagsapit ng alas 12 sa araw ng bagong taon. Sige, kayo ba? Ano ba inyong ginagawa? Ano ba inyong mga paghahanda? Ha? Kapag inaantay natin ang pagsapit ng bagong taon, ano ba inyong ginagawa? Yes? Magpaputog ng lantaka. Tama ba magpaputog ng lantaka? Alam mo ba na ang paggamit ng lantaka ay delikado? Maaari kayong mapahamak. Kaya gumamit kayo ng mga ingay na tulad ng mga kaldero. Mga basalat, Chen. Chen, alam mo, luto. Chen, mas lumito, Chen. Sige. Oh, ganun lang. Ano ba? Ano ba inyong pinaghahandaan? Tuwing sumasapit ang bagong taon. Magpakuha ng motor ni Chen. Magpakuha ng motor. Ano? Walang pigal. Kadalasan, ang lahat ng tao ay nag-iingay. Hindi ba? Hindi ba? Agree? Hindi ba agree ang lahat ng tao tuwing bagong taon ay nag-iingay? Okay. Ngunit, subal, ito na ang kwento niya. Alam niyo ba, noong unang panahon sa isang maliit na nayon sa China, tuwing sumasapit ang bagong taon, ang lahat ng tao ay nagsisipagtago sa kanilang mga bahay. Bakit kaya? Kasi natatakot sila kayo. Maaari. At kahit kunting ingay ay hindi nila magawa. Papasok sila ng kanilang bahay at hindi sila nag-ingay. Pagkat sila'y takot sa pagdating ni Nian. Sino ba si Nian? Pero, Siya ay isang halimaw na lumalabas. Isang beses lamang. tuwing gabi. Tuwing ang buwan ko sa labas. Tuwing alas 12 ng Gabi. umaga. Ano ba ang kanyang ginagawa? Siya ay magawa ng gulo. Sinakain niya, pinapatay ang mga tao na kanya nakikita sa labas ng bahay. Subalit, abot langit ang pasasalamat ng mga tao pagkat dumating ang isang gabi na dumating ang isang lola, isang matandang babae. Siya lamang ang nakakaalam kung ano at kung paano matatalo ang halimaw na si Nian. Ano kaya? Ano kaya ang makakatalo kay Nian? Yung ugali. Kay isa matanda. Kanyang Nag-aalaga. ibinahagi ang
paraan kung paano talunin ang halimaw na sinilan. Yun ay ang paggawa ng matinding ingay tuwing alas 12 sa bagong taon. So nalaman na ng mga taga-nayon ang paraan kung paano siniyan ang talo, paalisin, patagoy. Mag-ingay din Ay dyan. ang paggawa ng matinding ingay. Kaya, sa dumating ng mga bagong taon, ang mga lahat ng tao sa nayon na iyon ay nagsisipaghanda na. Pagkat alam na nila kung paano talunin ang halimaw na sinilan. Ano nga iyon? Ang paggawa ng matinding ingay. Okay. Ngayon, isipin natin na tayo ay nasa panahong iyon. Tayo ay nasa isang nayon. At ang bawat kubo na ito ay magre-representa sa inyong pangkat. Okay? Ito ay para sa kubuan, sa unang pangkat. Ang pangalawang kubo ay para sa pangalawang pangkat. At ang pangatlong kubo naman ay para sa pangatlong pangkat. Ngayon, ano ang inyong gagawin? Kayo ay kokolekta ng napakarami. Ano ito? Paputo. Paputo. Sa Ingles, corn crackers. Okay? Okay. Ito ay inyong kailangang malagom. Ilalagay natin ito dito sa tapat ng inyong bahay. Para sa pagsapit ng bagong taon, sabay-sabay natin Paputukin. papukin gamit ang balon. So, kung nagtataka kayo kung para saan ito, nagtataka ba kayo para saan ito? Ito ay para sa ating mini farmers mamaya pagkatapos ng ating klase. So, pipili si teacher ng isa mula sa bawat grupo na hihila. Okay, nahihila at ako ang mag-design. Pipiliin ko yung napakabigay, yung mga masunuri na bata. Okay? So, kailangan nyo kumulekta ng napakaraming paputo. Okay, mga paputo. Upang itaboy ang halimaw na si Meow! Yan. Ngayon, kung sinong pangkat ang makakalikom ng napakarami at mabahang paputo, ang siyang maliligtas mula sa pagsalakay ni Mia! At kayo ay ang tatanghaling panalo sa araw na ito. Okay, naiintindihan ba si teacher? Opo! Okay, ngunit kapag kayo ay mag-iingay o gagawa kayo ng mga bagay na hindi naman konektado sa ating klase, ay agad-agad nasasalakay si Mia. Ibig sabihin, kukunin niya lahat ng inyong mga puntos at wala na kayo mamaya mga prizes. Okay? Naiintindihan lang ba? Ngayon, ano ba ang inyong gagawin upang makalikom ng maraming puntos? Okay? LBJ, makinig. Ano pa? Umupo na. Kung gusto niyo sumagot, raise ang hand at tatawagin ko ang inyong mga pangalan. Okay, how about my Sarah? Anong inyong gagawin upang makalikom kayo ng igdadal at nag-iisang paputok? May Sarah. Okay. Itaas, simple lang. Itaas ang ating kamay kung gusto niyo sumagot. How about sa group 3? Gusto ko si Vance. Magtulungan. Yan yung pinaka-importante. Magtulungan kayo sa loob ng klase. Sa mga kamiyembro nyo, sa inyong mga ay. Ngayon, ang isang paputok ay katumbas na 2 dos. Okay. Handa na ba kayo? Handa na ba lahat ng makinig? Okay. So, sa ating ngayon, aking inaasahan na lahat ay magsipag. Basahin.
yun, maipapakita ninyo ang asal ng magalang. At yung simpleng hindi nakikipag-away sa inyong mga katabi. Yun. Hindi lamang magalang sa akin, kundi sa inyong kapwa mag-aaral. Naiintindihan? Pangatlo, nakikipagtulungan sa klase, especially kapag nagkakaroon kayo ng group work. So, yung mga activity nyo by group. Yun, inaasahan ko ng lahat. Kung magtulungan. Naiintindihan si teacher? Letter D, basahin lahat. Disiplinado sa sarili. Disiplinado sa sarili. Paano ba? Disiplinado nyo ako yung mga sarili. Sa pagpasok nyo lamang sa paaralan na early. Ganon. Diba? Disiplinado. Yung mga galaw ninyo. Paano ba pumupo ng matulog? Ganyan ba? Ganyan, ganyan ha? Okay, next. Aktibo na ibahan. Kapag tatanong si teacher, maaari kayong mag-participate. Maaari nyo ibahagi ang inyong mga ninanais. Naiintindihan ba si teacher? Okay, ngayon. Ready na ba kayo o handa na ba kayo para sa isang aktibidad? Hep, hep! Hooray! Hooray! Hep, hep! Okay, nakikita ko na handa na nga talaga. Ngayon, ano ba ang inyong gagawin? Mula sa loob, may nakikita ba kayo mailbox sa likod? Okay. Bawat mailbox ay para sa bawat grupo. Ang pulang mailbox ay para sa PTA. Ang yellow na mailbox ay para sa grupo. At ang asul na mailbox ay para sa group 1. Group 1. Group 1 naman kayo. So, ano ba ang nasa loob ng mga mailbox? Ito ang inyong mga gawain. Okay? Naiintindihan? Okay. Ngayon, sa loob ng mailbox ay may envelope. May envelope. Doon nakapaloob ang isang malaking papel at isang marker na inyong gagamitin sa inyong aktibidad. Ngayon, nais ko lamang na sundin nyo kung ano ang panuto na nakalagay. Okay? Sige. Pipili lamang ako ng isa na kukuha mula sa inyong mailbox. Isa kada grupo. So, Zane, dito, Cyrex, dito, si Aljuma. Okay. Sige. In 3, 2, 1, go! Kunin niyo na. Sa taas. Sa taas. Wag, dali. Wag mo na i-close. Martin? Ay, close mo na. Huwag na i-close. Punta na dito. Okay, close. Punta na dito. Pinigtas na yun. Okay. Ngayon, ang inyong gagawin ay sasagutan niyo lamang kung ano panuto. Ang aktibidad ay pinamagatang bigyan mo ako ng kahulugan. Okay? Sige. Ngayon, kung sino ang grupo na maupuna, ay bibigyan ko ng karagdagang puntos. Okay? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ang inyong aktibidad. Ngayon ay kayo ay pwede na magsimula. Guys, Diba sinabi ko? Magtulungan sa isang Pagtab Sulat sa
Tatlong minuto na lamang ang natitira. Sa takot. Sa takot. Sa takot. Okay na. Char, human na. 1, 2, 3, Jollibee! 1, 2, 3. First name. Nining mangat ang gipangutan. Unsa daw meaning ani? Salat mo. Jarak buwan nagjarak pagsasalamat. Pagsasalamat Kung kayo ay tapos na, ipasili lamang sa harapan ng inyong mga ay lagi sabay. Itulungan niyo kami. Iwi! Iwi! Kasi na noy bala na na. Yan ay kailangan. Na ay labanan. Okay na na. Ang ikalawang pangkat, ang una nakapasok ng kanilang noon, ibig sabihin sila ang unang natapos. Group 1, hindi ka ba tapos? Dapat ako na. Kaya kuha na lang ba ng okay, let's begin. Teka na. Simpi, ikaw alam mo yung spelling. Iwaw, kaya na ako na. Ngayon, sa tingin niyo ba tama ang inyong mga sagot? Ito, sa tingin niyo tama ang inyong mga sagot. Inyong sagot? Ha? Titingnan na teacher. Nasaan na yung pilot kanina? Ginadito siya. Dahil unang natapos ang pangalawang pangkat, sila yung una nating ikan. Luto, basahin nga. Gusto. Teka lang, ang panuto pa pala. Isulat sa padlang ang kahulugan na nakasalungkuhit ng balilala. So ano nga ba daw ang kahulugan ng nakasalungkuhit ng balilala or phrase? Sige na, basahin lahat. Sige. So ano kaya ang kahulugan ng umuusok pa ng ilong ng mga tao? Tama, nagagalit. Siya ay labanan. Maaari ba ito? Ang ibig ipaliwanag ng nakasalungkuhit na parirala ay saloobin. Ang nararamdaman. Ibig sabihin, sila ay galit. Sila ay galit kay Nian, subalit wala silang magawa. So, ang kahulugan na dapat dito ay nagagalit. Pangkat 3.
Basahin. Langit ang pasasalamat ng mga tao sa tulong ng matandang babae. Ano kaya ang ibig sabihin? Tama kaya ang kanilang sagot? Opo. Gusto na nagpapasalamat. Tama. Ibig sabihin, lubos ang kanilang pasasalamat sa matandang babae. Sa pagdating ng matandang babae, pagkat sila ay tinulungan, sila ay nagpapasalamat. Sa pangkat 1 naman, sa unang pangkat, basahin ang sabay-sabay. Pangkat 1. Pangkat 1. Kumabahan ko sa Pagkatapos, sumalakay si Ian. So, ano kaya ang kahulugan ng nakasalangkutit na parinala? malungkot sila. Bumabaan ng luha. Ano kaya? Tama kaya ang sagot? Malungkot. Bakit napakarumi ng inyong ako? Teacher, nalong kami. Malungkot sila dahil sinunok. Okay na to? No. Malungkot. Tama. Ibig ng bumabaan ng luha ay ano? Masaya o malungkot? Malungkot. Masaya o malungkot? Malungkot. Okay, so, ibig sabihin ay malungkot sila. Pagkatapos sumalakay ni yan. Ngayon, mula sa ating aktibidad, ano kaya sa kinilan ninyo ang ating tatalakayin ngayong umaga? Okay. Ano? Wala kayong idea? Sige, ikaw. Tumatas ka ng lumakan. Ano kaya ang ating paksa ngayong umaga? Sige, ikaw na Galisa. Ha? Pakilakasan? Ang halimaw na simbihan, maaari. Ano pa? Bigyan mo Ikaw. Shakira? ang halimaw sa Ang halimaw sa bansa. ang halimaw ng kason. Ang halimaw sa maaari. Dito sa group 3, may idea pa kayo kung ano ang ating magiging paksa ngayong araw? Group 3. Ang halimaw. So, yung mga idea niyo puro sa halimaw. Ngunit sa ngayong araw, ang ating tatalakayin ay tungkol sa maaari ko matawagin si Zane para tulungan ako sa pag-open ng ating bintana. Delikado. Bilisan. Sabay-sabay natin tuklasin kung ano talagang ating paksa ngayong araw. Isa, dalawa, go. Ang robot. Okay. Yun. Malinaw na ba sa lahat? Ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa... Everybody read! Tagumpay! Isa pa! Tagumpay na pagmamalakis. Tayutay! Tagumpay na pagmamalakis. Ano nga ba ang tayutay? So, meron na kayong idea? Hindi nyo pa ba ito na pag-aralan? Araw? Title? Maaari? Mga? Talakayin. Si teacher na lang. Mukhang wala kayong idea. Okay? Ang tayutay, ito ay isang bahayag na ginagamit upang bigyang diin ang kaisipan o damdamin. Ito ay gumagamit ng talinhaga o di karaniwang salita at mga di nakalalaman kita. So, ang tayutay daw, ito ay ginagamit upang bigyang diin ang mga pahayag. Okay? So, ito ay gumagamit ng mga talinhaga, mga ganun. Mamaya, nalagay ko kayo, kaya isa ng mga one. Okay, so ito ay gumagamit ng mga talinhaga o di karaniwang salita at mga di literal na pananalita. So, may iba't ibang uri. Diba? May iba't ibang uri ang tayutay. May alam ba kayo kung ano yun? Marami yun. Kung sa English, mayroon
Okay? So yun yung sa Ingles. Ang mga uri, mga halimbawa, mga uri ng tayo-tayo. Okay. Pero naman sa araw na nito, tayo ay mag-focus sa isang uri. At yun ay ang pagmamalabis. Everybody read? Pagmamalabis. So ano nga ba ang pagmamalabis? Ito ay isang uri ng tayutay na nagpapakita ng kalabisan na imposibleng mangyari sa kalagayan ng tao, bagay o pangyayari. Example dito, makikita ninyo, ang ginamit niya na sentence, o kumbaga ang panilala na kanyang ginamit sa isang pangungusap ay sadyang hindi ka panipaniwala o sobra ba kumbaga. Tulad dito, kung pupusok man ang ilong ng mga tao kay Nian, ay wala naman silang magawa upang siya ay labanan. So, ang ginamit na matalinhagang salita ay ang pupusok o ang hindi literal na parilala na kanilang ginamit ay ito. Pumupusok man ang ilong ng mga tao na ang ibig sabihin ay Nagagalit. nagagalit. Kasi sinunod Okay? ang natin. Ito ay naglalarawan ng isang bagay, pangyayari o damdamin sa paraang labis-labis. Yung sinabi ko, labis-labis o sobra na halos hindi nakapani-maniwala. So, totoo bang umuusok ang mga ilong ng mga tao? Opo. Totoo ba yan? Talaga bang nangyayari yan? Hindi, nagagalit. So, kumbaga ito ay ang lang ito ay ginamit lamang upang mas maging creative yung isang pahayag. Okay? Hyperbole yan siya at usapatan sa Ingles. Okay, next. Okay, ginagamit ito upang bigyan din ang tindi ng damdamin o sitwasyon na nagpapahiwatig ng matinding kagalagutan, galit, pasasalamat, at iba pa. Tulad dito, bumabaha ng luha, ibig sabihin, sila ay nalulungkot. Okay? Ano ba ang damdamin na pinapahiwatig sa panilalang ito? Nalulungkot sila. Nalulungkot. How about dito? Nagpapasalamat sila. Nagpapasalamat. Kasi tinulungan sila ng Lubos na nagpapasalamat. Dito naman, anong damdamin ang pinahawati? Nagagalit. Ano? Nagagalit. Okay, so ito ang halimbawa ng paggamit ng pagmamalabis. Iba pang halimbawa ng mga pagmamalabis. Nabibiyak, everybody please read. Nabibiyak ang dibdib ng mga tao sa kawalan ng Nabibiyak daw ang dibdib ng mga tao sa pagwawala ng kanilang mga mahal sa buhay at kanilang mga ari-arian. So ano kayo ibig sabihin ng nakasalungguhit ng mga salita? Nabibiyak ang dibdib. Totoo ba nangyayari ito? Hindi. Ano? Parang may narinig akong tamang sagot. Ngunit endless lamang. Broken heart. Broken heart? No? Broken heart daw. Broken hearted? Parang gano'n na rin. Nabibiyak ang dibdib ng mga tao. Ibig sabihin, nasaktan. Broken hearted daw. So, lubos na nasaktan ang mga tao sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay at mga ari-arian. Noong sumalakay si Nian. Okay. So, ang ibig sabihin nito ay diba? Na-explain na diba ni teacher? Okay. Next. Palaging umaasa ng pagbabago ang mga tao, subalit nabuti ang buhok nila sa kahihintay ng kapayapaan at saya tuwing dumarating ang bagong taon. So, ang ibig sabihin nito ay matagal na naghihintay at umaasa ang mga tao sa kapayapaan at dumarating ang bagong taon. So, matagal-tagal sila naghihintay. Ibig sabihin ng buhay, ibig sabihin sa madalinhagang salita na mabuti ang buhok. Okay? So, ang ginamit na pagmamalabis ay ang nakasalungguhit na mga salita. At ibig sabihin ay matagal na silang naghihintay. Naghihintay sa Namumuti ang buhok. Totoo bang namumuti ang buhok? Namumuti ang buhok ng mga ibang tao, yung mga magaganda.
Ngunit subalit inyong pagmasdan dito sa sentence or sa pangungusap, ginamit ito upang bigyan lamang ng diin at isang salubungin ng isang tao. So, ang ibig sabihin ay, ano ang ibig sabihin na namumuti ang buhok? Matagal na naghihintay ang mga tao. Si Vic lang ba ang estudyante ko? Yes, ako lang yung Nasaan na yung iba? Sige. Iba pang halimbawa, tumalon siya hanggang sa buwan dahil dumating ang kanyang pamilya upang sama-sama nilang salubungin ang bagong taon. Tumalon siya hanggang sa buwan. Chair, excited! Excited? Ano pa? Ano ba yung ibig sabihin? So, ibig sabihin, sobrang saya niya dahil dumating ang kanyang pamilya. So, ano ang ginamit na pagmamalabis dito? Everybody read. Tama na. Ito lang, yung nakasunod na mga salita. So, tumalon siya hanggang sa buwan. Ano ba yun? Nangyayari ba yun sa totoong buhay? Hindi. Ibig sabihin, oo, hindi ko talaga maabot ang buwan. Ibig sabihin, ginagamit niya lamang ito upang mas maging, creative ang kanyang pagpapahayag. Okay? Next. Okay, sa panghalimbawa, everybody please read. Pagkainan. So, ibig sabihin, bumabaha ang aming pagkainan, bumabaha pa ng pagkain. Ano kaya ang ibig sabihin? Ibig sabihin, sobrang dami ng pagkain na inihanda para sa bagong taon. Bumabaha ang aming pagkainan. Bumabaha ba talaga ng pagkain? Hindi. Diba? So, yun. Ang paggamit nito ay halimbawa ng Okay. Isa pa, sa panghalimbawa, ang mga bata ay nagtatalon sa tuwa nang marinig ang mga paputok na para bang abot langit ang kanilang kasiyahan. So, saan ba dito? Sa tingin ninyo, ang panilalang o ang isang kung gusto sumagot, itaas lang ang inyong kanang kamay. Tatawagin kayo ng teacher. Group 3, wala ba kayo ng teacher? Sige, simulan muna tayo sa group 2. Sige, Andre. Saan ba dito ang pagmamalabis? Abot langit ang kanilang kasiyahan. Ang ibig sabihin ay labis na nagalak ang mga bata na marinig ang mga ingay ng paputok. Okay, naiintindihan lang ba? Opo. Group 3, naiintindihan lang ba? Opo. Okay, ngayon. Group 3, pakibasa nga. Ayun, maaari niyo ba sabihin saan dyan ang mga salitang pagmamalabis? Mula sa halimbawa, saan dyan? Group 3 dahil kayo ang dagat na inuluha. Ha? Yung bagong taon? Tingnan nyo dyan kung ano yung mga salitang lapis-lapis at sobra-sobra na hindi naman talaga nangyayari sa buhay. Sige, karilala o yung mga ang phrase dyan na mayroong tayutay. Sige, group 3, bigyan nyo kayo ng chance. Ayaw nyo ba ng mga kutos? Kanina kami kasi Pag-isipin nyo muna na mabuti saan dyan, group 3. Sige, nasa laban, Giselle, sige nga. dagat na itiluhan Tama kaya ang sagot ni Giselle? of lecture. Ang halimbawa ng tayutay dyan ay ang Dagat. isang dagat ang niluha. Nangyayari ba yun sa totoong buhay? Naiiyak Isang dagat niluluha ba yan ng tao? Isang dagat?
Giselle? Dagat ang Iniluha. Ano kaya ang ibig sabihin? Group 2. Pangako. umiyak. Angel, ikaw nga. Idea ka? Oh, pagbasa niyo, dahil naaalala niya ang pangyayaran niya ang yumaon na. Labis na iiyak. Ano? Ay, labis na iiyak. Sobra yung pag-iyak. Tama ang iyak. Ibig sabihin, sobra. Everybody please read. Sige. 1, 2, 3, go! Sobrang malungkot. Dami. Sige, ulit. Sobrang malungkot siya dahil Ibig sabihin sa tayutay na ito ay sobrang nalungkot. Ang isang dagat ang iniluha. Okay? Ang ibig sabihin ay sobrang nalungkot siya. dahil nakakalungkot. Sa panghalimbawa, group 3 pakibasa. Ay, group 2 pala. 1, 2, 3, go! Dahil marami andyan, ngayon talong ng kabayo ang bigan ni Ruel. So, group 2. Saan dyan? Ang pagmamalabas. Sige, sige. Sige, win love. Ay, Brianna. Lakasan ang boses, hindi marinig. So, hindi matalon ng kabayo ang pinggan ni Nubal. Doon ang halimbawa ng pagmamalabis na ang ibig sabihin group 1. Ano? Pag your teacher, taas mo lang. Sinargalisa. Sigot ka? Ano ang ibig sabihin? Sige. Wala? Group 3? Group 1, I mean? Sige ulit. Nanalo siya? Sino nanalo siya? Hindi matalo ng kabayo ang pinggan ni Nubal. Ibig sabihin, ang pinggan ni Nubal ay puno ng pagkain dahil sa dami ng isda. Ibig sabihin, anong ibig sabihin ng hindi matalo ng kabayo ang pinggan ni Nubal? Puno ang pagkain. Puno ang pagkain. Okay. Balik tayo sa group 3. Pakibasa. Ulit-ulit, hindi na sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Napakaraming tao ang nakikinig Isang lata. So, saan dyan ang pagmamalabis? Sige. Group 3. Meron ibang kamay? Sige, Algie Jane. Saan dyan? Napakaraming tao ang nag-iwang sa kalsada na para mangyayari ang mga sardinas na nagsisiksikan sa isang lata. Tama! Yun ang kayutay. So, ang ibig sabihin noon ay group. Napakaraming tao na halos nagsisiksikan na ang mga tao sa labas. Bibigyan ako ng apoy sa mga po. Okay, group 1, pakibasa. Parang tatlo lang ang bumabasa. Ulitin. Okay, so group 1, ang unang pangkat. Saan dyan ang tayutay na pagmamalabis? Sige. Balik-balik na si Vic. Sino bang ibang makakasal? Moonsri. Gusto ko si Moonsri. Si Moonsri tayo pa.
Sige, isipan. Sige. Good, three. Halos bumiyak bumiyak ang mga tainga ng mga dumadaan dahil sa mga ito. Ibig sabihin ay, grupo, ano kayong ibig sabihin na bumibiyak ang mga tainga? Ang ingay ng mga turunod. Tingnan natin. Tingnan Sobrang natin. sakit! Sobrang sakit! Basahin lahat. Sobrang lakas ng Teka lang. Sinabi ko lahat ang basa. 1, 2, 3, go! Sobrang lakas ng ingay ng mga turunod. Ibig sabihin ng halos bumiyak ang mga tainga ng mga dumadaan. Ang ibig sabihin nito ay sobrang lakas ng ingay ng may mga katanungan ba kayo? Naintindihan ba ang tinalakay ni teacher? Group 3, naintindihan ba? Mukhang wala nang energy si Jovan. Pinakalapan. Ha? Naintindihan ba ang lahat? Sinsanda na ang lahat? Ngayon, para malaman ni teacher kung talagang naintindihan ninyo ang aking tinalakay ay magkakaroon ako ng mga questions, mga tanong. Okay? Kung gusto niyong sumagot, ay taas lamang ang mga kamay. Para sa unang tanong, anong okay. Nauna sa natin. Okay. Okay, teacher. Para sa unang tanong, ano ang paksa na ngayong ang dami na kamay ngayong Pakilakasan ng boses. Una mo ba? Tama. Sino ba ang guro? Sino ba ang guro? Sino ang magdadasal? Hindi ba si Mother? Di ba sabi ni teacher kanina, maging magalang. Okay? Okay. So ang sagot ay tayutay na pagmamahal. Tayutay na okay. Para sa pangalawang tanong. Ano ang tayutay na pagmamalabis? Ano kaya ito? Check! Ano ito? Wala kanina ang daming kamay ngayon, wala na. Nasa mga kayo. How about Saudi? Ano ang tayutay na pagmamalabis? Place sa tinalakay ni teacher. Ito ay gumagamit ng anong mga klaseng salita? Ano? Anong klaseng salita? Sige, sige ano? Aliyah. Naglalarawan ng mga sinilimitan na Naglalarawan ng mga salita. Yun ay ang mga, ang sinabi mo ay ang mga halimbawa na mga tayo. Ngunit ang ating paksa ngayong araw ay ang tayutay na pagmamalabis. Yung sinabi mo kanina, di ba po? Na
question. Isang dagat ang iniluhan niya tuwing bagong taon dahil naaalala niya ang kanyang mga magulang na yumauna. So, nasaan ang pagmamalagi sa pangungusap? Biloy Group 1. Rats. Saan dyan ang pagmamalagi sa pangungusap? Tama. Very good. Ay, isang dagat. Para sa pangatlong tanong, learn na ako. How about group 2? Nabibiyak ang dibdib ng mga tao sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay at mga ari-arian. Ano ang ibig sabihin? Nabibiyak daw ang dibdib ng mga tao sa pagkawala ng mga mahal sa buhay at kanilang mga ari-arian. Ano ba yung sinabi ko? Ikaw, ano? Ano ang ibig sabihin ng pangungusap? Nabiyak ang dibdib ng mga tao. Nabiyak ang pangungusap. Maliwat, very good. Maliwat. Sobra ang kanilang kalong puta. Dahil nawala o namatay ang kanilang mga mahal sa buhay. Okay, Ron. Magbigay ng isang halimbawa ng pangusap na mayroong kalyutan na pagmamalagis. Okay? Gusto ko isa kada grupo. Sige, simulan tayo sa grupo. Sige. Ikaw. Natingin ang ano natin siya, Sandra. Ito may ka. Magbigay ng isang pangusap kanina. Ang dami kong binigay, hindi ba? Madami kong binigay na halimbawa si Teacher kanina. Marami kong binigay na halimbawa si Teacher kanina. Bakit hindi kayo makapagbigay kahit isa lang? Sige, up daw, okay. Tumayo na mag-go. Sige. Magbabahan na. Ilagay, ano mo, gawin mo isang pangusap. Sige, go! Ay, guwapo ito. Nagbabahan ng luha ang mga tao dahil i-destroy sila ni Pando. Umiingat? So, ano yan? Ano yung mga pangusap? Gawin mo. Ibig sabihin, bibig daw ay bumabaha ng luha dahil sumala kay siling and tama. Sa pangalawang grupo, group 2. Gusto ko si Fisherman. Fisherman. Ano? Ay, isang Matalon? Maano ba? Tumalon ang pagkain. Mataas. Mataas. Talon. Sige pa. Iba pang halimbawa. Diba? Ang sabi kayo ni teacher kayo. Kahit kayo, paano kayo ginawa? Kasi ba? Sige, nasa na boses. Teacher, balik, teacher. Sige. Sir, balik ang group to. Bigyan natin ng chance sa Giselle. Okay, nagsisiksikan sila sa isang latag pagkat sila ay Sir, puno na ang laman. So wala na bang ibang halimbawa? Sige, group daw. Bago daw ang group. Bumabaha ang pagkain ni Jose dahil sa dami ng pagkain. Very good! Ang mahusay! Yun! Isang
So sabi ni Zay, mahalaga daw ang paggamit ng tayutay ng pagmamalabis para daw ma-understand or maintindihan ang isang story. So mahalaga, ano pa? Sino pa? May sagot? Ha? Para maintindihan Tayo. para maintindihan ang leksyon. Para maintindihan ng leksyon, maaari. So, mahalaga ang paggamit ng tayutay ng pagmamalabis pagkat kapag tayo ay gumagawa ng mga sulatin, mas nagiging exciting ang ating ginagawa at exciting o kumbaga parang magiging curious tayo. Diba? Kung gagamit tayo ng mga matatalihaga na salita, yung mga literal na halimbawa ng mga pangungusap, yung mga literal na mga salita na naroon sa pangungusap. So, ngayon, handa na ba kayo para sa isa pang aktibidad? Opo! Isang group activity. Yes! Okay. At ang group activity ay ang pinamagandang anong ibig mo sa bibig? Anong ibig mo sa bibig? So, ngayon, balik naman tayo sa inyong mga mailbox. Okay? So, mula sa inyong mailbox, sa inyong ninyo ang isa pang envelope na sasakyan. Wala naman envelope doon. May nilagay sa teacher. Ay, sorry. So, handa na ba ang lahat? Ako po! Inyong gagawin ay susulat nila mga ipipili. Hindi lamang ang panuto na nakakaloob sa envelope. Sa papel. So, nais ko. Gusto ko si Sheila sa group 1. Si Sylvia sa group 2. Sylvia ko. Naman ay si Raisa. Dali ka sa group. And 1, 2, 3, go! Yes, ma'am. So ano ba ang inyong gagawin? Para hindi malito ang lahat. Kasi kanina naisip ko kayo. Madali lang naman ang So ang inyong gagawin ay makinig ang lahat. Una sagutan. Isahin daw ng lahat. 1, 2, 3, go! Isulat ng kahulugan ng mga kasalukuy ng salita ng bawat pangungusap. Nakikita dito dito. Yun naman na. Sa number 2, nakikita niyo ang space. So 1, 2, 3, and 4, and 5. So dyan mo, isulat ang kahulugan ng mga nakasalubuyit na salita. Okay, nakikita mo si teacher. Group 3, nakikita mo si teacher. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang inyong Yan, ma'am. Sobrang silaw. Sobrang ilaw kasi dami na Christmas light. Today is a moon my way. May marami. Diri, butang ninyong pan. Answer ninyo, diri. Isa daw na
Momento ka rin. Huwag guys, huwag lang. Momento. Kasi nagtagal ko rin sila sa balas. Mas magsa... Kaya naalam mo si Mayor. Tago sila. Suko. May kalangawat naman. Yan na, apa, teacher. Ayaw ba pang nilagot? Pag-answer nila, pag-answer. Pagdali. Ang oras ay huminto sa 3 minutes na. selebrasyon ng bagong taon. Masaya. Masaya ng istat na gani dahil ito si Sir. Answer mo. Ang break man din sila sir no? Masa ang pinakataas ugay ko dre 1. Wala sila na itama. Itagan pa ko. Alam mo ko. Alam mo na. Sobrang saya. Alam mo, 2 minutes left. Bebe, kami doon yung mabig ko.
dami ng Christmas lights. Ang nakasalungguit na pang nasalita ay nakakabulang. Sobrang silaw. Ano? Sobrang silaw. Sobrang silaw. So dami ng Christmas. Salamat ito. Daw. Sobrang dami ng ano na to? Sobrang silaw. Sa pangalawa, bilang. Everybody please read. Ang oras ay hininto sa ng bagong taon. So ang oras daw ay huminto sa haba ng selebrasyon ng bagong taon. Ibig sabihin ng oras ay sobrang tama, sobrang tagal. So natapos ang bagong taon. Natapos ang bagong taon. Matagal natapos ang selebrasyon. Tama, very good. Ang water Dahil ito ay sinira niyan. Tingnan nyo muna ang nakasalanggit sa salita. At i-analyze nyo ang sentence. Ang oras ay huminto sa itong selebrasyon ng bagong taon. Ibig sabihin na pangalagal ng oras. Tagal na tapos. Number 3. Everybody please read. Isa pa, ulit. Noong bagong taon na kunaw ang mundo ni Ana ay ibinigay kanayagan manulat kasama ang kanyang kaibigan. Ang ibig sabihin ba noon ay magalit? Nagulat ang mundo? No, sir. Pagkat siya ay hindi pinayagan masyal ng kanyang magulang. Nasira ang kanyang Ang nasira. Nagulang ang napisin, nalungkot. Okay? sobrang lungkot niya kasi wala siyang nalapas siya. Bakit nagaling siya? Kasi siya wala siya pinayagan. Malungkot. Nasira ang buhay ni Ana, grabe naman. Masyadong literal naman kayo. Nagulang ang mundo, ibig sabihin na lungkot lang. Sobrang lungkot ni Ana. Pagkat hindi siya pinayagan na mamasyal kasama ang ating. Nasira talaga ang buhay ni Ana. Masyadong literal. So, number 4. Sige, everybody please read. Isa pa, sa isang mata, ibig sabihin, isang mata. Paano ba isang mata? Mabagal o mabilis? Ha? Mabagal? Mabilis. Ha? Mabagal ya? Mabilis. Ibig sabihin, mabilis niya naubos ang isang buong litsong manok. Uy, may masarap na pagkain dahil. Hindi naman sinabi. Tingnan niyo kung nakilan. Okay. Magaling ang group 3 talaga. Na talagang nakinig talaga kay teacher. Oh, mabilis lang naubos ang ang litsong manok. Very good. Ibig sabihin, isang isa pa na. Mabilis lang. Mabagal ba? Paano ba mag-isang mata? Sige lang. Go. Mabagal ba yan? Mabilis. Oh, mabilis. Kaya naubos niya. Kaya Isang guto? Kasama kayo ng isang guto? No, Ibig sabihin man, isang mata ay mabilis. Mabilis na sila yan. No? Okay. Number 5, everybody is read. Ibig sabihin siya ay sobrang saya at kilig-kilig. Tama na siya.
naman. Nahirapan si Teacher, pili ako maka-answer. Ako lang ka-answer sa namuha. Hindi na ma-answer. So, ang ibig sabihin ay nervous. Nervyos. Nervyos. Okay? So, so, para sa unang pangkat, you got para sa pangkat 3, you got 4. Wow, magaling ang pangkat 3. Talagang nakinig sila kay teacher. Group 1. Bigyan natin ng fire clap ang pangkat 3 pagkanakuha sa ng mataas na score. Okay? Pangkat 3. Pangkat 2 naman, paano yung fireworks? Alam nyo? Okay, so ganito. Makinig ang lahat. Ganito lamang. 1, 2, 3. Boom! Okay? 1, 2, 3. Boom! At talagang nakinig ang group 4. So nakikinig nyo ba ang kalakalan ng teacher? Hindi ba malinaw ang pagkaka? Okay, ngayon. Sino kaya sa tingin ninyo ang nanalo ngayong araw? Teka lang, since perfect score, mataas ang score na nakuha ng grupo, daragdagan mo ba? Group 2 ba yun? Teacher, una man po si teacher. Wala naman sinabi sila kayo, di ba nadadagdag? Kapag kayo ka ha? Nag-focus si teacher sa mga tamang sagot. Dapat tama. Para malaman ni teacher kung talagang nakinig kayong lahat. Mag-answer! Kumuha mo na kayo ng ballpen para sa kusahin, ha? Jill! Jill! So, ang gagawin nyo lamang ay tanan ang batlang ng mga salita o kanilang pagkakalas upang mabuo ang isang talata. So, piliin ang inyong sagot mula sa sagot. So, ito. Nakikita nyo ba? Wala. So, dito, pipili lang kayo ng sagot mula sa kahon. Susulat nyo sa blank space or sa, babayas question. Dali lang. So, habang kayo ay sumasagot, ibilangin na ni teacher yung mga score para malaman natin kung sino ang may araw ngayong araw. Sila man siya ang dapat kay kabalong mga Ayun na, pag-answer na ako. Answer natin. gusto lang ha, kung sa malinig. Ang mga tao sa pagkawalan. Tingnan tayo.
Done? Ay, Kapit. Sir, ganun sir ako balik. hindi pa siya kabukas. Pagbabago ang mga tao, subalit ay mabalik. Diyan natin dyan ang manatin dyan. Diyan, manatin dyan. Sir, daog na sila, sir. Ay, sila man yung huli ko na kami man ang lapitan. Dahil guys na. Sir, ibalo ulit na pili. Galas na kayo, bigyan na sa akin. Tapos na ba ang lahat? Wala pa. Tapos na ba ang lahat? So, habang inaantay natin ang iba na matapos, i-announce kung sino ang nanalo ngayon. Kung sino kaya sa tingin niyo ang nanalo? Sino? Teacher! Group 1, Group 2, Group 3. Group 3. So, ang nanalo ngayong araw ay Group 2 or ang pangalawang pangkat. So, bigyan natin sila ng subscribe. Mas grabe ko pala. Galing ang gato, no? Naiinit talaga yung Manamon? Okay, dati siya, Group Ano? 3. Pasa dito. Ikaw. So, ang nakita ko kanina, napakaganda. Sumayaw at isa-isa pa kaya na walang iba kundi si Vic. Yay! Vic. Vic. Mamaya na lang. Ako wala na, teacher. So, para sa most participative, ibibigay ko kay... Isa siya? Shaira. Okay. Vic. Shahira. 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 Ano ikaw?
At saka sa most behave, we have Nani siya ko? This one. Sandra. Ito siya. Ay, Senior ads. Tahimik lang talaga siya. Okay, so may inihanda din si teacher na prizes para sa mga bata kanina ng most behave. Okay, yung mga magagalang, hindi masyadong magkikilay, yun. Okay, so para sa una, ito muna sa group. Pangalan nyo? Norgalisa. Dito rin kay Kasan mo mo? Diana. Dito kay Sheila May. May tatlo pa. Balik tayo. Teacher. Sophia. Ay, pang-3. Yan. Parang wala nang Ngayon, dahil marami kayong nalikom na mga paputok, firecrackers, ay ang ating nagpapaputo. Okay, for the group 1, ako teacher. Gusto ko. Yung ano ha, may lakas talaga sa pagbigla. Ito. Si, ano pangalan? Ajiman. O yan. Baka na. Biraw naman yung panang. Sige, tayo na lahat. Sabay-sabay natin. Sige. Dito ka. Isa tudera. Tapos, sa ano ka? One. Sige, sabay-sabay ito magbilang. 1, 2, 3, go! Okay na, okay. Oh, balik